natanong rin kasi ako kung handang harapin yung confidential funds including yung mga sinasabi nilang fake names umano like Mary Grace Piato. So ang nasabi lang natin is yes, handa nating sagutin yung mga bagay na yan head-on. Isa-isa at punto por puntong sasagutin ni Vice President Sara Duterte ang mga inaakusa sa kanya sa isinampang impeachment complaint. Ayon kay Attorney Michael Powa, isa sa mga abogado ng defense team ng pangalawang Pangulo, kasama sa kanilang bibigyang linaw ang mga sinasabing fictitious names o gawa-gawang pangalan na nakasaad umano sa isinumiteng report ng tanggapan ng pangalawang Pangulo sa Commission on Audit. Ngunit nilinaw ni Attorney Powa na inaccurate ang mga lumalabas na impormasyon na ilalabas nila ang taong sinasabing Mary Grace Piatos bilang bahagi ng kanilang depensa. I think dun sa mga headlines, parang ang lumabas ay iprepresenta o ilalantad ang identity ni Mary Grace Piatos na clearly hindi naman natin binanggit yon. I don't know if it was for clickbait reasons or ano, but mukha namang nagkaroon lang ng siguro miscommunication or misinterpretation on those parts. Muling binigyang diin ng abogado ang kahandaan ng defense team na harapin ang lahat ng mga aligasyon laban kay Vice President Duterte. Kaugnay nito, napaghandaan na rin nila ang idinagdag na mga testimonya o revelasyon ni Ramil Madriaga tungkol sa umano'y anomalya sa Department of Education noong ito'y hawak ni VP Sara. Well, yung mga statements na inalabas nung nagangalang Mr. Ramil Madriaga, nung lumabas pa lang yan a few months ago, talagang nakita na namin na mukhang isa to sa mga isasama nila sa grounds for impeachment or ebidensya supporting yung kanilang grounds for impeachment. Kaya pinaghandaan na rin natin yan at we are ready without of course giving you the specifics kasi we don't want to telegraph our defenses. But we are ready to show na pawang kasinungalingan yung mga nilalaman ng affidavit na ito through evidence of our own. Sa ngayon, walang kahit anong expectations ang kampo ni VP Duterte kung ang inihaing complaints ngayong taon ay mabilis na maitransmit sa Senado gaya ng nangyari noong nakaraang taon o kung dadaan ito sa House Committee on Justice gaya ng ginawa sa impeachment complaint laban naman kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ngayon, hindi pa nila matiyak kung haharap ng personal ang vice-presidente kapag ipinatawag sa Kongreso. Depende po yan. Again, kailangan muna nating i-monitor. Wala pa kasi tayo dun eh. It's early days pa. So kung kinakailangan, kami naman bilang mga abogado niya, aabisuhan namin siya kung ano ang dapat gawin sa tingin namin in accordance with our legal strategy. So sa ngayon, ayoko munang magsalita ng tapos. Depende rin kasi sa mangyayari at the committee level kung kasi ang committee meron silang compulsory processes hindi ba? So we will wait and see kung talagang kinakailangan pa. Ayon kay Attorney Powa, patuloy lang sila sa pagbabantay sa mga nangyayari, lalo na kung may isasampa pang ibang complaint sa mga susunod na araw. Tiniyak din ng defense team ni Vice President Duterte na kung matuloy ito at maitaong sumabay sa pag-usad rin ng kaso ni former President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC ay hindi sila apektado dahil magkaibang team o mga abogado ang may hawak dito. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.